Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ang topic po natin patungkol po sa salitang pangangalunya. At ito po'y tanong na nanggaling po kay Larry. Basahin po natin ang kanyang tanong. Ano po ang basihan ng pangangalunya? Kasi po sa panahon natin ngayon, kapag may asawa ka na, di ka na pwedeng mag-asawa pa ng iba. Kasi iyon ay kasalanang pangangalunya. Pero bakit po sa panahon noon nila Jacob ay pwedeng mag-asawa kahit may asawa na? Pakipaliwanag nga po, brother, kung ano ang basihan ng pangangalunya. Salamat po. Tayo po ay bumasa muna sa mga kasulatan para makita po natin yung definition ng pangangalunya. Dito sa mga sulat po o sa aklat ng Job 31 verse 11, basahin natin, sapagkat ang pangangalunya ay kasalanang nakakahiya at dapat parusahan ang taong ganyan ang ginagawa. Basahin din natin yung mga sulat ni Apostol Pablo. Dito naman po sa Hebreo chapter 13 verse 4. Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalunya at ang mga immoral. Ngayon, pansinin po natin ang dalawang teksto o dalawang passages na ating binasa. Yung sa aklat po ng Job, kung papansinin po natin, dito po ay sa natural na bagay na dapat nating malaman, may kaparusahan din po. No? Mapaparusahan po yung mga ngalunya. Ibig sabihin po, pag nahulihan ito, yung kanyang ginawang pagtataksil sa kanyang asawa, ay may parusa. Pwede pong makulong. Ano? At dito naman po sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 13 verse 4, ang parusa naman po, ang Diyos naman po ang paparusa. So, dalawang bagay na makikita natin, yung pangangalunya may literal o sa natural ay may kaparusahan, pwedeng makulong. Ayon sa base ng ating napag-aralan, ito po ay makukulong siya ng humigit kumulang na 4 na taon sa kanyang ginawang pangangalunya. Depende pa rin po kung anong situation yon, ang kalalagayan ng isang nangangalunya. Pero yun po ang ating nasa liksik. At pagdating naman po ng espiritual na pangangalunya, ito naman po ay ang Diyos naman po ang magpaparusa sa taong nangangalunya. Ibig sabihin, ano po ay yung parusa ng Diyos sa taong nangangalunya o immoral? Mababasa po natin ito sa mga sulat naman po ni Juan, chapter 21, verse 8. Basahin natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marumi ang gawain, mga mamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So ito po yung parusa, hindi lang po sa mga immoral at kasama na po dito yung iba't ibang mga gawaing makasalanan. Ano ha? Isang kasalanan na kusan ay pagbabayaran ng isang tao kapag ginagawa yung mga bagay na yon. At ngayon, pinakita ko lang po sa inyo yung kahantungan po na mga taong gumagawa po ng ganyang bagay, yung salitang pangangalunya. Kaya wala pong ligtas ang mga taong gumagawa nito. Maging sa kasalukuyan o sa literal o sa natural ways na pangangalunya at maging sa spiritual na consequence ay parurusahan ng Diyos yung mga gumagawa ng immoral at pangangalunya. Ibig sabihin, yung pagtataksil, di ba? Yung mga bagay na ginagawa sa isang mag-asawa, yung mga bagay na yon ay
walang ligtas sa Diyos. Ngayon, para mas maintindihan natin, balikan natin yung tanong ni Larry. Sabi niya sa kanyang tanong, ano po ang basihan ng pangangalunya? So, dito naman tayo papasok. May mga aral at turo ang ating Panginoon Kristo para malaman natin ang isang tao ay nangangalunya. Basahin natin dito sa mga sulat ni Mateo, chapter 19, verse 9. So, basahin po natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan maliban sa sexual na imoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkakasala siya ng pangangalunya. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So dito papansin naman natin, ano? So ayan po yung basihan ng isang nangangalunya. Ang sabi ni Jesus sa mga sulat ni Mateo, kung yung isang lalaki po ay nahulihan yung kanyang asawa ay may kalaguyo. Ibig sabihin, nagtataksil. Ibig sabihin, yun nga, nahulihan siya yung nangangalunya. Tapos, itong lalaking ito, dahil nga, sabi dito, no, sa dahilan na maliban sa sexual na immoralidad, kahit po yun ay iniwanan niya dahil sa nahulihan niya na nagtataksil sa kanya. Pero itong lalaking ito ay humahanap ng iba. Ibig sabihin, nangangalunya naman siya. Ano? Nangangalunya din po. Ibig sabihin, kahit iniwanan niya yung kanyang asawang babaeng nangalunya at itong naman lalaking umalis ay naghanap ng ibang babae para mag-asawa ng iba, ang tawag po sa kanya ay nangangalunya din po. No? Pero itong babae namang iniwanan, ano, at inasawa naman ng mga taong inaakalang single siya dahil iniwanan nga siya, no? Limbawa, ang inasawa po nito ay inasawa po siya, no? Ay nagkakaasala po ng pangangalunya. Maging single man yan at inasawa yung iniwanan ng lalaking hiniwalayan, ay nangangalunya din po. So, ibig sabihin, wala po tayong lulusutan. Kaya, dapat pahalagahan ang pag-aasawa para maiwasan ang pangangalunya. Okay? So, nakuha po ninyo ang ating sagot. Yan po ang basihan. Ayon po kay Mateo. Ngayon, para mas maintindihan natin, ano, dito naman po sa aklat ng Marcos, chapter 10, verse 12. At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Ang lalaking hiniwalayan ang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin siya ng pangangalunya at ang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Verse 6, basahin natin. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tama po ba yun? O, ito pa. Sa mga sulat naman ni Marcos, chapter 10, verse 9. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag hayaang paghiwalayin ng tao. Kung ipagpatuloy po natin yung tanong ni Larry. Sabi niya, pero bakit po sa panahon noon nila Jacob ay pwedeng mag-asawa kahit may asawa na? Dito ay makikita naman natin yung panahon ni Jacob. Puntahan muna natin yung ninuno nila na si Abraham. Kasi doon magsisimula tayo na mag-trace hanggang kay Jacob. So dito po natin pag-aaralan naman yung kung bakit sila pwedeng mag-asawa. Pero hindi sila nangangalunya. Kasi po may mga ganung situation na bakit sila nag-asawa. Pero hindi nangangahulugan na pangangalunya yun kung yung ba'y pinapayagan ng Diyos. Kaya't halika't alamin natin sa kasulatan. Ngayon ay pansinin muna natin yung pangako ng Diyos kay Abraham. Dito sa Genesis chapter 13 verse 16, pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. So ito po ay pangako kay Abraham na kung saan ay pangako ng Diyos na pararamihin ang kanyang lahi.
Ngayon, basa po pa tayo ng mga talata. Dito naman po sa chapter 16 verse 1, si Sarai na asawa ni Abram. Tandaan po, ito ang kanyang unang pangalan, Abram. Later on, naging Abraham po siya. So, mamaya natin malalaman pag naikwento po ng kasulatan habang tayo po'y nagbabasa. So, ito, basahin muli natin. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Verse 2, sinabi ni Hagar kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak. Sa pamagitan niya, pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. So dito, meron pong kasunduan sina Sarai at Abram na kung saan ay sipingan itong kanyang alipin na babae na taga-Ehipto na ang pangalan po ay si Hagar. Kung babalikan natin sa verse 1, so ito po yon. Ang pangalan po ay Hagar. So alipin ni na Abram at Sarai. Ibig sabihin kasambahay ito o katulong o servant kung tawagin po. Ano ho? Ito yung tanong, ano? Pangangalo niya ba yun? Kasalanan ba yun? Kasi kung i-analyze po natin, ang nagporsige po na sipingan ni Abraham si Hagar ay mismo si Sarai. Ang kanila lang gustong mangyari ay magkaanak sina Sarai, Abraham kay Hagar. Kasi nga po, sila ay baog. Pero hindi naiintindihan ni Sarai yung pangako ng Diyos sa mag-asawang ito na magkakaanak sila kahit sila ay baog. Di ba? Napansin po ninyo yung sitwasyon diyan na kung saan ay hindi naman po iniwanan ni Abraham si Sarai, kundi si Sarai po ang nagbigay po ng permission na sipingan si Hagar. Ngayon, nakita natin yung unang situation sa ninuno nilang si Abraham. Ngayon, si Abraham naman, nagkaanak kay Hagar. Tama? Ang anak po niya ay kung alam po niyo ay si Ismael. Ngayon naman, ito yung tanong, nagkaanak ba sina Sarai at Abraham? At dito natin malalaman sa Kabanata 21, yung panibagong yugto ng kanilang buhay na kung saan ay nabago yung pangalan nila. Yung Sarai naging Sarah at yung Abraham naging Abraham. So basahin natin dito sa Genesis chapter 21 verse 1. Tuloy-tuloy po. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sarah ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sarah at nanganak ng lalaki kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa inutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. At ngayon naman, puntahan naman natin yung si Isaac na anak ni Abraham. Alamin natin kung sino naman ang napangasawa ni Isaac. Dito naman po sa Genesis chapter 24 verse 67, pagkatapos, dinila ni Isaac si Rebecca sa toldang tinitirhan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito, kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ita. Ibig sabihin po, ang napangasawa po ni Isaac ay si Rebecca. At ngayon naman ay puntahan natin si Isaac, yung kanyang pangyayari naman o yung kanyang kasaysayan. Dito naman sa Genesis chapter 25 verse 20. Si Isaac ay 40 taong gulang nang napangasawa niya si Rebecca na anak ni Betuel na Arameo na taga Padan, Aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Mag-jump po tayo sa verse 24. Nang nanganak na si Rebecca, kambal ang anak niya. Jump po tayo sa 27. Nang lumaki na ang dalawang sanggol, naging maliksing mga ngaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda.
Ibig sabihin po, yan, dito na po tayo pupunta kay Jacob. Tingnan natin yung tanong ni Larry na kung saan ay bakit po maraming asawa si Jacob. Aalamin natin, no? Baka sabihin ng iba ay pangangalunya yung ginawa ni Jacob. Ito ba'y pinahintulutan ng Panginoon o ano ba? At alamin natin dito sa kasulatan pa rin ang kasaysayan po ni Jacob. Ang tanong, sino naman po ang napangasawa ni Jacob? Dito naman po sa chapter 28 ng Genesis, basahin natin. Kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta sa Padan Aram, doon sa lolo mong si Betuel, na ama na iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa, isa sa mga dalagang anak ni Laban, na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng tao. Basahin ko lang po itong isang salin, Tagalog ang Biblia. At naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw ay pasaganain at paramihin upang ikaw ay maging isang malaking bansa. So ito yung pangako na kung saan ay pararamihin ang lahi ni Abraham. At ngayon pa naman po ay nagkaanak si Isaac. Ang anak po ni Isaac ay si Jacob. At si Jacob, pinangakuan din na ito po yun na kung saan ay maging malaking bansa. At dito po tayo makakakita kung bakit dumami yung anak ni Jacob. Kaya po siya nagkaasawa ng 4. Yan ang tanong ni Larry na kung saan bakit maraming asawa si Jacob. Yung ba'y isang bagay na pangangalo niya. Kaya ating tingnan at suriin kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Okay? So, basahin muli natin sa kasulatan ang mga naganap at pangyayari kay Jacob. Ang tanong, ano po ang pangalan ng dalagang anak ni Laban? Dito po sa chapter 29 verse 16 ng Genesis. May 2 anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Leah at ang bunso ay si Raquel. In short story, kung sino po yung napangasawa ni Jacob ay si Raquel. Basahin po natin dito sa Genesis chapter 29 verse 16. Mahal ni Jacob si Raquel, kaya't kanyang sinabi, paglilingkuran kita ng 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. Ngayon, may pangyayaring naganap dito sa kanyang paglilingkod ng 7 taon kay Raquel. Kung naalala po ninyo, di ba, dinaya niya si Esau na kanyang kapatid. Pinagpalit niya yung isang bowl of soap, di ba? Doon sa pagkain yon, ang pagkapanganay ni Esau. Kaya naibigay yung blessing kay Jacob. At ang nagsitwasyon naman ay napunta nga siya dito kay Laban. Ngayon, ito yung nangyari naman sa mahal na mahal niya si Raquel. Ang problema ay ito. May naganap na pangyayari. Hindi niya napangasawa si Raquel. Dahil dinaya siya ni Laban, dahil ang gusto ni Laban ay yung panganay muna ang mapangasawa. Kaya't halika't alamin natin. Dito sa Genesis chapter 29 verse 21, sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw at hayaan mong ako'y sumiping sa kanya. Ituloy po natin sa verse 22. Tinipong lahat ni Laban ang mga tao roon at siya'y gumawa ng isang handaan. Kinagabihan, kanyang kinuha si Leah na kanyang anak at dinala kay Jacob na sumiping naman sa kanya. Ito po yung pangyayari. Sa halip na ang sumiping po ay yung bunsong anak na si Raquel, ang pinasiping po ni Laban ay si Leah. So, ibig sabihin, may ganitong pangyayari sa panahon nila. Mahal na mahal ni Jacob si Raquel. Ang problema, pinasiping naman nung ama ni Raquel na si Laban ay yung kanyang kapatid na si Leah.
ay unang napangasawa niya ay si Leah, ganito. Dahil gustong-gusto ni Jacob si Raquel, kailangan maglingkod pa siya ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Ito po ang sitwasyon naman. Basahin natin dito alam niyo po, ito naman yung pangyayari na kung saan ay napangasawa din niya si Raquel. Basahin natin dito sa Genesis 29:25. Kinaumagahan, si Leah pala iyon at kanyang sinabi kay Laban, "Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi ba pinaglingkuran kita dahil kay Raquel? Bakit mo ako dinaya?" Sinabi ni Laban, "Hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang linggong ito, at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa akin ng 7 taon pa." Naku po, grabe no. Naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel, ang binigay naman ay si Leah. Kaya ganito ang mangyayari uli, para makamtan niya si Leah, maglilingkod pa uli siya ng 7 taon para naman kay Raquel. Naku po, napakahirap. Ano? Ito pa, tuloy natin sa 28. Ganon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang linggo niya, at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. Ngayon, alam niyo po ang sitwasyon kung bakit naging dalawang asawa sa sitwasyon pong yung pangyayari ay meron pong ganung mga tradisyon. Ano po? Ito ang tanong. Payag ba ang Diyos sa ginawa nila? Bagamat nagkasundo ang mga tao sa kanilang mga responsibility, maaring pwede sa panahon nila. Kasi iyan ay pangako kay Abraham na pararamihin yung lahi. So, ibig sabihin, nasa Panginoon po yun. Sa panahon nila at sa pangako ng Panginoon. So, hindi yan question para sa atin. Kung kaya ba nating dalhin, katulad nila, pwede silang mag-asawa ng marami, pero kaya nilang paglingkuran ang isa't isa. Ibig sabihin, hindi po pangangalunya yun. Kasi pinapayagan naman yon ng mga nasa paligid nila. At yun ay sa panahon nila. Ngayon, ituloy pa natin kasi may pangyayari pang ganito sa dalawang magkapatid na ito, sa asawa ni Jacob na si Leah at si Raquel. Pansinin din natin ito. May ganitong pangyayari na kung saan ay parang pangangalunya din ang magiging kaisipan ninyo. Pero hindi. Ating alamin sa kasulatan pa rin. At ngayon naman, tingnan natin yung dalawang anak ni Laban na si Raquel at si Leah. Binigyan po ng kanya-kanyang alipin. Basahin natin muna dito sa Genesis chapter 29 verse 24. Ibinigay ni Laban kay Leah ang kanyang alilang babae na si Silpa upang kanyang maging alila. Ibig sabihin, servant o katuwang o katulong ni Leah. Siyempre, magkakaanak siya ng marami rong mag-asikaso sa kanyang mga anak. At ganoon din ang ginawa ni Laban na binigyan din po si Raquel ng alila. Basahin din natin dito sa 29:29 ng Genesis. Sa kanyang anak na si Raquel ay ibinigay ni Laban bilang alilang babae ang kanyang alilang si Bilha. So ito yung mga alilang ito ay galing pala kay Laban. So si Raquel po ay si Silpa po ang ibinigay na alila. So Silpa yung alila ni Leah. At dito naman po kay Raquel, ang alila po naman niya ay si Bilha. So yan, para alam niyo ang magiging sitwasyon sapagkat magiging asawa din nila yung mga alila nila ni Jacob. Kaya tunghayan pa natin, kaya stay tuned lang po kayo sa ating channel. Gumaganda na po yung ating pag-uusap sapagkat makikita natin bakit napangasawa ni Jacob sina Silpa at Bilha. Ito naman po yung sitwasyon ng dalawang magkapatid na si Leah at si Raquel. Basahin po natin sa Genesis 29:31. Nang makita ng Panginoon na si Leah ay kinapupuutan, binuksan niya ang kanyang bahay-bata, subalit si Raquel ay baog. Tandaan po ninyo baog si Raquel. Paano siya magkakaanak dito?
Yun muna ang tanong, no? Paano siya magkakaanak? Kung ang pangako kay Abraham ay magkakaroon siya ng maraming lahi. Paano siya magkakalahi kay Jacob kung ang kanyang asawang minamahal na si Raquel ay baog? Ito ang sitwasyon. Baka isipin ninyo ay nangalon niya si Jacob. So, hindi po. Ganito po ang sitwasyon nito. Basahin natin dito sa pangyayari sa Genesis chapter 30 verse 1. Nang makita ni Raquel na hindi siya nagkakaanak kay Jacob, ay nainggit siya sa kanyang kapatid. At sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, at kapag hindi, ay mamamatay ako. Naku po, ibig sabihin, matindi na po yung kanilang sitwasyon na kung saan ay nagpipighati na itong si Raquel dahil gustong-gusto rin naman niya na magkaanak kay Jacob sapagkat ay marami ng anak itong si Leah. So, ibig sabihin, hindi po nangangalo niya doon kasi inasawa niya yon, pinayagan po ng magulang niya na si Laban na asawahin si Leah at asawahin si Raquel. Pero mayroong sitwasyon na kung saan ay hindi magkaanak si Raquel. Kaya dito, ano po nangyari? Puntahan natin ang verse 2. Kaya't nag-alab ang galit ni Jacob kay Laban, kay Raquel. At sinabi niya, ako ba'y nasa kalagayan ng Diyos na nagkait sa iyo ng bunga ng bahay bata? Tuloy natin. Sinabi niya, narito ang aking alilang si Bilha. Sumiping ka sa kanya upang siya'y manganak para sa akin. Nang magkaroon din naman ako ng anak sa pamagitan niya. So, kung papansinin po ninyo, no, meron na naman silang kasunduan katulad ng mga ninuno nila na kung saan ay pinapayagan nung asawa kung hindi sila magkanak yung alila. Tanda po ninyo galing doon sa alila niya, hindi sa ibang tao, kundi kasamahan sa tolda. Yung alila ni Raquel ay ibinigay kay Jacob para maging asawa at magkaanak sila sa pamagitan ni Bilha. Nakuha po ba ninyo? So, hindi po yun pangangalo niya. Hindi yun nakasalalay doon sa mga pangungusap ng ating Panginoon Kristo na kung saan ay kapag iniwanan yung babae, tapos nag-asawa ng iba, yun po'y pangangalo niya. So dito sa sitwasyong ito ay hindi naman iniwanan kundi pumayag naman po si Jacob dahil ibinigay si Bilha para magkaanak sila kay Bilha. Naget po ba ninyo? Ngayon naman, para mas maintindihan natin yung nangyayari at nagaganap sa kanilang pamilya, basahin natin dito sa Genesis chapter 30 verse 6. Sinabi ni Raquel, hinatulan ako ng Diyos. Pinakinggan din ang aking tinig at binigyan ako ng anak. Tinawag niya ang kanyang pangalan na Dan. Muling naglihi si Bilha na alila ni Raquel at ipinanganak ang kanyang ikalawang anak kay Jacob. Sinabi ni Raquel, ako'y nakipagbuno ng matinding pakikipagbuno sa aking kapatid at ako'y nagtagumpay. Kaya tinawag niya ang kanyang pangalan na Neptali. Ngayon, sa sitwasyong ito, no, nagkaanak si Jacob kay Bilha. So, nakadalwa po kay Bilha. Yung lahi ni Jacob, sa pamagitan ni Bilha, doon po dumami din. No? Ngayon, ang tanong namang isa pa, yung bang alila ni Leah ay napangasawa din ba ni Jacob? Ituloy lang po natin sa verse 9 para makita natin na anong sitwasyon kung bakit naman napangasawa ni Jacob yung alila naman ni Leah. Basahin natin. Nang makita ni Leah na siya'y huminto na sa panganganak, kinuha niya si Silpa ng kanyang alila at ibinigay kay Jacob bilang asawa. Meron po palang nangyari sa dalawang magkapatid to. So, nagtatalo na kung saan ay magkaroon ng anak din pa ng mas marami pa si Leah. Kaya nung huminto yung kanyang panganak, gusto pa niyang magkaroon pa ng anak, kaya pala napangasawa si Silpa, ibinigay din pala ni Leah si Silpa para magkaanak
kay Jacob. Ang anak po ni Jacob kay Silpa ay ito po. Kaya si Silpa na alila ni Leah ay nagkaanak ng isang lalaki kay Jacob. Sinabi ni Leah, mabuting kapalaran, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Gad. So ngayon, nakakita po ninyo ang sitwasyon, yung pangyayari at kaganapan. Maaring ito ay kalooban ng Diyos sa pamilya po ni Jacob na kung saan ito ay niloob ng Panginoon na para dumami ang lahi ni Abraham. Ngayon po, i-analyze po natin ang naganap sa aklat ng Genesis. Sa aklat ng Genesis, maaring pinapayagan po yon sapagkat wala po sila sa panahon po ng batas ni Moises. Malinaw po. Ngayon, alamin natin sa batas ni Moises kung sakaling ganun din ang sitwasyon. So, alamin natin dito sa mga sulat ng Leviticus chapter 18 verse 6, huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak, ako ang Panginoon. So, ibig sabihin, doon sa aklat ng Genesis, hindi pinagbabawal. Kahit kamag-anak ni na Jacob po yung napangasawa niya sa mga anak po ni Laban, di ba? Tiyuhin niya yon. Pero pagdating po dito sa kautusan ni Moises, pinagbabawal na sumiping o asawahin yung mga malapit na kamag-anak. Malinaw po? So may kanya-kanyang sitwasyon. So mamaya aalamin natin sa panahon naman natin ngayon. Malinaw din naman kahit sa panahon natin ngayon, bawal din naman yan di ba? Ngayon, bigyan pa natin ito ng lalim na pangunawa. Ituloy lang natin sa 7. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Tuloy po natin sa verse 9. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Dito po sa verse 9, makikita natin ito ay nangyari sa mga panahon po ni Abraham. Si Abraham po ay magkapatid sa ama, pero magkaiba yung ina nila. Pero dito po sa panahon po ni Moises ay pinagbabawal po. Ulitin natin, huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Tuloy natin. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama, sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilalagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil ituturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Sa panahon naman natin ngayon, kahit pa yan ay nasa batas ni Moises, yan ba ay, sabi ng iba, tinapos na daw ni Jesus. So yung batas ni Moises. Kasi kung a-analyze din naman natin, kahit batas po yan ni Moises, hindi na rin ba natin susundin? Di ba bawal din po yan sa panahon natin ngayon? Kaya marami po kapag nag-aasawa na malapit sa kamag-anak, di ba't yung mga anak ay nagkakaroon ng diferensya? Kaya, bahala kayo kung gusto niyo mag-asawa ng malapit sa inyong kamag-anak o lahat na nabanggit diyan, nasa inyo po. Pinaalaala lang sa atin na ang kasulatan ay mayroong consequence. Kapag batas ay batas. Tama po? May batas
naaangkop na kung saan ito ay nagpapangsyon at may consequence. Tama? Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, kung sakaling mamatay ang asawa mo, hindi mo naman pinatay ha. So kung sakali lang namatay ang asawa mo, pwede bang mag-asawa muli? May mga batas po sa atin ngayon, pwede naman po. Pero kung i-consider natin sa kasulatan, basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma chapter 7 verse 1. Mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas, kaya naunawaan ninyo na ang tao'y nasasakop lamang ng batas habang nabubuhay siya. Halimbawa, ayon sa batas, ang isang babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalunya. Pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi na siya nagkakasala ng pangangalunya. Pero kung ganito naman ang katanungan, gusto mong maglingkod sa Diyos, mas mabuti yung walang asawa. Payo naman ito ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto chapter 7 verse 38. Kaya mabuti kung mag-aasawa siya. Ngunit mas mabuti kung hindi. So dito, 'di ba? May dalawa namang option. Mabuti rin naman yung may asawa. Pero mas mabuti kung hindi ka mag-aasawa. Ano ang diferensya nito? Kung may asawa ka talaga, pag sa paglilingkod mo may kahati. 'Di ba? Kaya nga si Apostol Pablo hindi yan nag-asawa. Kaya nagpatuloy ang kanyang paglilingkod na kung saan ay hindi niya inaalala yung kanyang pamilya. Ang kanyang paglilingkod sa ministeryo ng ating Panginoon Hesus ay buo. Kaya lahat ng bagay na inuutos ng Panginoon sa kanya, napupuntahan niya. Okay po? Ituloy lang natin sa verse 8 para makita lang natin ang dalawang diferensya, yung may asawa o wala. Di ba? Ngayon, basahin natin dito sa 39. Ang babae nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay pa ito. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, maaari na siyang mag-asawa uli. Pero dapat sa isang mananampalataya. So may mga sitwasyon naman po na kailangan talaga kung mag-aasawa ka rin naman ay yung hindi sakit sa ulo. Hindi mo pasan ng daigdig, di ba? Mas mabuti pa nga, huwag ka na mag-asawa para alam mo na ang nangyari sa sitwasyon na kung saan ay mahirap talaga ang may asawa. Na kung saan ay magiging sagabal sa iyong ministeryo. Pero kung parehas kayo naglilingkod sa Panginoon, mas mabuti. Kasi sabi dito, pero dapat isang mananampalataya. Ibig sabihin yung kumikilala sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Nakita po ninyo ang dalawang difference. Kung wala ka ring makahanap na makakasama sa buhay na hindi katulad ng iyong pananampalataya, ay huwag ka na mag-asawa. Pero kung ang iyong mapapangasawa ay kauri mo, kapwa mananampalataya, kumikilala sa Diyos, sinasampalatayanan yung tunay mong sinasampalatayanan, at parehas kayo ng pananampalataya, wala hong problema sa pag-aasawa. Pero kay Pablo, ituloy lang natin sa 40, para sa akin, mas maligaya siya kung hindi na lang siya mag-aasawang muli. Opinyon ko lang naman ito. Ngunit sa tingin ko'y ito rin ang itinuturo ng Espiritu ng Diyos na nasa akin. Di ba? So may kalalagayan na nasa inyo po yung desisyon. Ito lang ay kasulatan na kung saan ay may mga bagay na itinuturo sa atin na kung saan ay pwede kang mag-asawa na naglilingkod sa Panginoon na dapat naglilingkod din siya. Mas mabuti kung ikaw ay naglilingkod na walang asawa, nang sa ganun ay wala kang sagabal sa iyong paglilingkod. 'Di ba? Mas pinili nga ni Apostol Pablo yung hindi siya mag-asawa para mas mabuti yung kanyang ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay walang sagabal. Hindi nangangahulugan ng sagabal yung iyong asawa, no? Ibig sabihin, mas mabuti yung parehas kayong naglilingkod sa Panginoon. Yun po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na hindi sagabal. Kasi nga, ikaw ay mananampalataya, yung kaasawa mo hindi mananampalataya, ay sagabal talaga.
Ang daming iuutos sa iyo. O, mamili ka muna, maglaba ka muna, nasaan ang sweldo mo, di ba? So, hati ang iyong paglilingkod sa Diyos at sa iyong pamilya. Pero kung buong pamilya kayong naglilingkod sa Panginoon, ay wala yung sagaban. Kahit magpamilya ka, dumami ang iyong anak, pero mas maganda, isa lang ang asawa sa paglilingkod para hindi lalong mabigat ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Okay? Sana po, Larry, ay nakatulong po itong programa sa iyo at maging doon sa mga nakinig sa channel na ito. Naway patuloy kayong samahan ng Diyos, pagpalain po kayo. Naway nabuksan ang inyong kaisipan sa ganitong pag-aaral po ng salita ng Diyos. At kung pwede po sana, pakilike po ng video ito at pakisubscribe na rin po ng ating channel na sa ganun ay patuloy tayong pagpalain. Hanggang sa muli po ng ating pong pag-aaral, na muli nating balik sa Diyos ang kapurihan at kapangyarihan sa pangalan po ng Ama at ng Anak at ng Panginoon sa Kristo. To God be the glory.